Welcome to Donmar TV News Channel. Sabi ko nga sa inyo, Domingo at saka Duque, hanggang nakaupo kayo dyan, itaga nyo sa pader, itaga nyo sa mga wag na yun, bastos yun. Itaga mo na lang dyan sa ano mo. Hindi ko kayo tatantanan. Aaraw-arawin ko talaga kayo. Promise. Bakit? Ang dami ko naririnig na reklamo sa inyo. At ito mga sources na to, naku! Hindi ito mga ordinaryong tao. Antayin nyo, may mga darating na panahon na may mai-interview tayo mga doktor. Yung iba imported pa. Ha? Kung gaano kayo kabagal, malalaman ninyo. Point ko rito, sana kayo dyan sa FDA, mag-isip-isip naman kayo. Huwag naman yung purong palagi na lang ang nasa utak ninyo what's in it for us? Yun! Diba? If you know what I mean. Huwag naman. Dapat, what's in it for the country? What's in it for the people? Aba? Yun, hindi yun. What's in it for DOH? What's in it for FDA? Aba? Or to put it bluntly, paano si Eddie? Huwag naman ganun kayo mag-isip. Dr. Francisco Duque ng DOH at Dr. Eric Domingo ng FDA. Sir, let's talk about Remdesivir. Pinayagan nyo ito. Pumasok. At ito ini-injection sa mga pasyente na severe ang symptoms ng COVID-19. Alam nyo magkano? Ano? 18,000 per injection. Ay, grabe naman! Buti pa ini-inject sa mga tuta Grabe yun 18,000. 2 times a day. Siyempre nga naman kung ikaw may COVID at talaga namang medyo ikaw stress na o kaya worried ka na o talagang ano ka na, desperado ka na. Kahit 18,000 niya, papatirok ka. Diba? Ay nako. Twice a day, 36,000. Twice a day pa yun 36,000 isang araw. Daig pa ang gasto sa bet ka. Grabe naman yan. Kaya ba na mahirap to? Of course not. Pero, ba't yung pinayagan? Samantalang pag itong Lianhua na 25 pesos lang at itong Ivermectin at 35 pesos lang, hindi nyo pinayagan? Bakit? Kasi wala kayong, alam nyo na, pakikinabangan. Anong pakikinabang pinagsasabi mo? Si Rapi naman, para mo namang sinasabing nakikinabang sila. So, si Rapi, nakikinabang sila sa... Naku naman, napakabigat na akusasyon yan si Rapi Nakikinabang talaga. Grabe Ilang ano kaya? Ilang daang... libo o milyong dahilan ng kanilang pakikinabang. Grabe naman. Ito, malaking pakinabang dito sa sinabi ko isang gamot. And also, may dagdag ko lang. Ito pong Remdesivir na 18,000 per injection sa mga ospital. Akalain niyo po mga kapatid, ito po ay 899 rupees lamang sa India. Magkano po yung conversion na? Grabe naman yan. Napakamura pala sa India. Ano yung kinakamay din nila yun? 899 rupees to pesos. It's only 595 pesos. Kita mo yung harang na yun. Ang laki ng patong doon 595 to 18,000. Mga 17 plus. Grabe 595 lang sa India. Sa atin 18,000. Siguro sa India kinakamay, dito kinukutsara. Kaya ganun kamahal. Tapos yung kutsarang ginamit, ginto. Ganun kaya yon Sir Rapi? What do you think? 595 pesos per injection pag sa India ka pang pag-inject. Pero pag sa Pilipinas, 18,000. Nakita niyo po yung discrepancy? Grabing discrepancy nun Grabe naman ang discrepancy nun Sir Rapi. Mr. Domingo at Mr. Duque, alam niyo na sigurong dahilan kung ba't ganun kalaki ang discrepancy. At bakit nga po pala ang mga antibiotic at saka maintenance ng mga gamot sa India mura at dito pagkamahal? In fact, naimbestigahan na yan sa Senado noon. Oo nga naman. Bakit ganun? Sa ibang bansa, medyo mura-mura ang gamot. Dito sa atin, ang mahal. Alam nyo, kaya nga, alam mo yung napababa ni Pangulong Duterte yung mga gamot? Abay, matagal na dapat yun. Alam ko na. Kasi nakalagay, baka dun sa gamot na yon, nakakompute doon yung
pang-eroplano nung mga doktor, nagre-reseta, pang-hotel, nakasama doon, nakakarga doon siguro yung sa gamot. Di kaya? At saka syempre, kung sino man ang mag-a-approve nun, di kaya nakasama rin yun doon? Bakit mahal? Sapagkat meron ng in place na structure, system of how some people make their money. Oh. Certificate for product registration. Allegedly from 1 million to 15 million to 20. Certificate lang, allegedly sabi ni Serapi, allegedly lang naman daw, ha? Allegedly. Okay? Meron daw kinikita o yung di umano, yung mga certificate, ha? Hindi natin sure yan, ha? 20 million. Hindi pa kasama dyan yung ibabayad sa maglalabi, pampiar, etc. Meron daw gapangan na kung saan para tumahimik at hindi suportahan ang ivermectin. Oh, alam nyo kung magkano daw. Alam nyo kung magkano. Kasi ngayon alam naman natin, nasa kamay ng iisang tao yung mag-a-approve, si Duque at dalawang tao, si Duque o kaya si Domingo. Pero dahil sa tindi ng banat nito ni Kong Mike Defensor, dahil sa tinding ginagawa niyang pag-iingay, dahil sa tinding nais niyang hindi naman sa pananakot pero sa pagbanat niya dito kila Domingo, kailangan nung mapatahimik yung ilang congressman. At alam nyo na, ang patong para daw hindi suportahan tong ivermectin ng ilang mga congressman, alam nyo kung magkano? 1M daw. Di umano. 1M daw, at ito'y galing sa mga malalaking pharmaceutical company. Ha? Kasi nga naman, isipin nyo na lang, kung sa ibang bansa, itong ivermectin daw ay naipababa yung kaso ng mga sakit. Sa madaling salita, marami hong mga gamot na hindi na ginagamit, hindi na nagamit kasi hindi na ospital, hindi na nabigyan ng antibiotic. Alam nyo naman kung magkano ang antibiotic, kamahal yan. Napakamahal ng antibiotic. Pagka nabawasan ng may sakit, mababawasan din ang kita ng mga ilang pharmaceutical. Baka sabihin nyo, Banat Bay, baka naman napakaano naman yan? Napaka-animal naman yan. Ang sagot, your guess is as good as mine. Now, Dr. Duque, meron pa itong tocilizumab. I hope tamang pronunciation ko. 38,000 per injection. Ay, grabe naman! Nakakabata ba yan? 38,000? Grabe naman yan. Sino makaka-afford na mga ganito? Di syempre mayaman lang. Ngayon, meron itong Lianhua, 25 pesos. Ivermectin, 35 pesos. Affordable para sa mga may hirap. Kapag kumalat kasi ito, alam mo kung bakit maraming pumapalag, maraming mawala ng kita. Ito mga malalaking pharmaceutical companies for sure. Akala ko kung sinong mawala ng kita. Pag totoo itong mga sinasabi ng ilang mga doktor na nanunumpa na talaga nakakagamot, itong ivermectin na mabisa talagang gamot para sa COVID at pangontra, then hindi na kakailanganin ng vaccine. Maraming mga Pilipino ang gagaling at hindi na kailangan pang gumastos ng limpak-limpak na salapi para sila ay gumaling, para sila pa ay bumili ng vaccine o magpabaksin. Then maraming... Dali, disclaimer lang disclaimer lang. Tayo po ay naniniwala pa din sa vaccine, ha? Okay? Hindi ko sinabi sa inyo na kung kayo iinom ng ivermectin na hindi na ho kayo magpapa-vaccine. Ako po, kung meron lang akong pagkakataon, kung ako ay matanggap lang ng aking lungsod, ay magpapabaksin po ako. Promise. Kaya lang hindi pa ako natatanggap kahit diabetes po ako. Hindi pa ako wala pang ready. So, yun lang. Mawawala ng kita. Yan po ang nakikita ko isang dahilan kung bakit hinaharang tong ivermectin. Now, let's hope, pray, keep our fingers crossed na itong ivermectin, sana ito po talaga ang sagot na para masugpo na itong COVID-19. O yan. Kaya nga ganito lang yan. Ano na solusyon?
Ay araw-arawin natin si Duque tsaka si Domingo. Duque, Domingo, patunayan nyo sa amin na kayo'y para sa mababa o yung para sabihin natin para sa mga masa. Kasi itong ivermectin, imaginein mo 35 pesos.